Mystery in Island. Chapter 3, Tuklas ng Katotohanan. Hanggang sa sumapit ang umaga. Ayaw lumabas ng dalaga dahil ayaw niya munang pumasok ngayong araw. Anak, Christine, nandito na mga kaibigan mo, tawag ng ina. Pakisabi po, mauna na sila. Pasiga nito. Biglang may kumatok sa pinto ng kanyang kwarto. Tinitigan niya yon at makailang beses pa itong naulit. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at pilit siyang tumayo upang pagbuksan ang gustong pumasok. Inilapat niya ang tainga sa pinto subalit hindi ito nagsasalita. Sino ba yan? Tanong niya. Ngunit hindi talaga ito naglabas ng tinig. Nagdadalawang isip siya at muling naalala ang mga napanaginipan. Dahan-dahan nitong pinihit ang doorknob at pabiglang binuksan ang pinto. Sa lakas ay napadapa si Chris sa harap niya. Ba't ayaw mo kasing sumagot? Napangiti tuloy ang dalaga sa hindi inaasahan nang makita ang pagkakadapa ng nobyo. Tumayo si Chris at napakamot sa ulo dahil sa kapalpakan. Pinagmasdan niya ang dalaga at alam niyang kulang ito sa tulog. Iniisip mo ako no? Napuyat ka nang dahil sa akin, ngiting tanong nito. No, sinampal nito ng mahina ang dibdib ng binata. Hindi ikaw ang nasa isip ko. Napanaginipan ko na naman kasi si Jen. Bigkas ni Christine sabay upo sa kanyang kama. Si Jen ulit. Anong klaseng panaginip? Tumabi sa dalaga. Nakakatakot ng sobra. Palagi siyang humingi ng tulong. Palagi niyang tinatawag ang pangalan ko. At kagabi, nakita ko sa panaginip na pinahihirapan siya tapos, napatigil ito dahil sa nakaramdam na rin siya ng pangungulila sa matalik na kaibigan. Pagkatapos, interesado ang binata. Ayaw ko nang ituloy dahil may mas mahalaga akong sasabihin at gusto kong hindi ito makarating kanino man. Tumitig si Christine sa nobyo at hinihintay ang sagot nito. Makakaasa ka. Ano ba yon? Tungkol ba ito kay Jen? Tanong nito sa handang makinig. Oo, tungkol sa kanya. Kahapon, sa likod ng opisina ay narinig kong nakikipag-usap si Mrs. Cassandra sa dalawang lalaking nabanggit niyang mga private investigator. Nasabi na hindi pa nila nakikita si Jen na ayon sa mga nabigkas ng ating guro ay nawawala. Muling napatingin ang dalaga sa binata. Ha? Ano? Si Jen nawawala? Papaano? Siya nga mismong nagsabi na nag-transfer ito sa ibang school, pagtataka ni Chris. Pinag-isipan ko ring mabuti yan at sa tingin ko'y dahilan lamang yun ni Mrs. Cassandra dahil hanggang ngayon ay pinapahanap niya pa si Jen. Batid kung totoo ang kanyang pananalita at nabanggit din ng mga lalaki na sa isla Dan ayon nila hinahanap ang ating kaibigan, patuloy ni Christine. Dan ayon. Hindi ko pa naririnig ang lugar na yon, wika ng binata. Pareho tayo at marahil ay malayo yon dito kaya hindi man lang kilala o sikat. Basta't ang tanging makakasagot sa katanungan natin ay mismong si Mrs. Cassandra, bigkas ng dalaga. Kakausapin mo siya. Tanong nito. Wala naman akong pagpipilian. Gusto kong malaman ang tunay na kalagayan ni Jen at kung ano ang totoong nangyari. Tumayo na ito at sinundan iyon ni Chris. Papasok ka na. Tanong ni Chris. Oo, hintayin nyo na lang ako sandali sa labas at bibilisan ko ang pagbihis. Pagsabi ay lumabas na ang binata. Buo na ang desisyon ni Christine na alamin ang katotohanan upang matulungan ang kaibigan kung sakaling nasa kapahamakan man ito. Matapos makapagbihis at makakain ay agad na silang nagtungo sa paaralan. Pagsapit ng lunch break ay sinabi na rin ng dalaga sa ibang mga kaibigan ang narinig kahapon. Talaga, ibig sabihin ay nagsinungaling pala si Mrs. Cassandra sa atin, gulat na sabi ni Andre. Anong plano mo ngayon? Tanong ni John Ellen. Iyon na nga, kailangan kong kausapin si Mrs. Cassandra ano man maging reaksyon niya at magiging sagot. Isinubo ni Christine ang pagkain na nasa kutsara. Oh, nandyan na ang mga boys. Pagtuturo ni Marian sa pintuan. Maaari ba kaming sumabay? Tanong ni Gemini na mayroong nakakaakit ng ngiti. Sure, tugon ni Andre. Masayang silang kumain ng lunch at sadyang iniba ni Christine ang pinag-uusapan upang mapadali ang kanyang pinaplano. Matapos sa pagkain ay nagpasama ang dalaga kay Chris papunta sa opisina. Pagdating doon ay wala ang gurong kanilang hinahanap na si Mrs. Cassandra.
Pinagmasdan muna ng dalaga ang paligid kung may tao at nang masigurong wala ay dali-dali siyang lumapit sa lamesa ng guro. Christine, baka mahuli ka dyan, pabulong ni Chris na kinakabahan dahil sa ginagawa ng dalaga. May gusto lang akong i-check at malaman, bulong nitong tugon. Nagmasid ng mabuti si Chris sa labas kung darating si Mrs. Cassandra. Tiningnan ni Christine ang mga larawang nasa lamesa ng guro na gawa sa kristal. Halata sa mukha ng dalaga ang pagtataka at pagkainteresado sa mga nilalaman nito. Nakita niya ang isang larawan kung saan ay may natuyong putikan na maraming yapot ng mga paa. Sa bandang kanan naman ay larawan ng isang isla. Napaisip siya na baka ito ang tinatawag nilang Isla Danayon. Sa ilalim ng lamesa ay nakita niya ang isang plastik na lalagyan. Marahil ito ang galing sa mga taong nagre-report sa guro. Binuksan iyon ng dalaga. Napapatingin lang si Chris sa ginagawa nito. Pinagmasdan niya ang asol na bracelet. Ha! Pagkagulat ng dalaga nang makita ang natuyong dugo sa ilang parte ng bracelet. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng takot na baka nga may nangyaring masama kay Jen. Ibinalik niya ito sa lalagyan at ibinaba muli ang plastik sa ilalim. Inilibot niya ang paningin sa pag-asang may makikita pang bagay na may kinalaman sa kaibigan. Isla Danayon Files. Pagbasa ng dalaga sa isang brown envelope na nasa gilid ng lamesa. Christine, papunta na si Mrs. Cassandra dito. Bilis, lumabas ka na at umalis na tayo. Mahinang pagtatawag ng binata. Narinig iyon ng dalaga kaya't mabilis niyang pinulot ang envelope at sumunod sa paglakad ni Chris. Mabilis silang nagtago sa isang malaking puno ng mangga at mabuti ay walang taong ng mga oras na yon. Hindi naman sila napansin o nakita ng guro. Ano yan? Ba't mo kinuha yan? Tanong ni Chris dahil sa hawak-hawak ni Christine. Mamaya na natin tingnan, Tara. At mabilis na lumakad ang dalaga at sinundan iyon ng binata. Nagtungo sila sa sasakyan ng binata at mabilis na pumasok doon. Napangiti ang dalaga dahil alam niyang mahalagang bagay ito upang magkaroon siya ng sapat na kaalaman tungkol sa sinasabing pagkawala ni Jen. Tumabi sa kanya ang binata at dahan-dahan iyong binuksan ni Christine. Kanilang binasa ang mga nakasulat doon at may mga larawan pa ito. Ang isla ng Danayon ay hindi basta-basta napapasok ni Newman, unang pagbasa ng dalaga. Imposible, napangiti si Chris, pero pagtataka ang labis na nangingibabaw sa dalaga. Sa una pa lang na pangungusap ay alam niyang pinapalito sila nito. Ang lugar na ito ay pinamamahayan na ng mga baliw na scientist at nakatatakot na mga halimaw na kanilang nilikha. Nanlaki ang mga mata ni Christine at Chris dahil sa sunod na basa. Ituloy mo, napalunok ng laway ang binata. Subalit sa kasamaang palad, ang iba sa kanila'y walang awang pinaslang sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo at pagkain sa iba't ibang parte ng katawan lalong-lalo na ang mga lamang loob na hindi pa nahahaluhan ng bagong likha. Parang masusuka ang dalaga. Agad niyang ibinigay kay Chris ang envelope upang ito na ang magpatuloy sa pagbabasa. Marami sa mga scientist na iyon ang nakaligtas at sa pamamagitan ng mga taong nagtutungo sa isla ay ginamit nila upang gumawa ng bagong likha nang mapigil ang sila ang patayin ng mga ito. Kaya't sinasabing napakadelikadong pasukin ang isla ng Danayon sapagkat wala nang may nakakalabas pa ng buhay rito. Natapos na ng binata ang laman ng envelope. Chapter 4, Ang Katotohanan at Panganib. May isa pa silang nakuhang papel sa loob ng envelope. Hindi nila maunawaan ang mga nakasulat dito. Latin ang ginamit sa paglalahad niyan at siguradong importanteng malaman natin ang kahulugan ng bawat salita, bigkas ni Christine. Nakita nila sa labas si Mrs. Cassandra na tila may hinahanap at alam nilang ang envelope yun. Nagkatinginan muna ang dalawa. Napapaisip ang dalaga kung dapat niya bang sabihin sa guro ang ginawa at nais na pakikiisa sa paghahanap sa kaibigan. Anong balak mo? Saan tayo mag-uumpisa? Sunod-sunod na tanong ni Chris. Kailangan talaga nating makipagtulungan kay Mrs. Cassandra. Binuksan ng dalaga ang pinto ng kotse at akmang lalabas. Saan ka pupunta? Patanong ng binata. Kay Mrs. Cassandra. Buo na ang desisyon ko. At ipinagpatuloy ang paglabas. Sa paghakbang ay sumusunod lamang ang binata sa kanya. Nang makarating sa opisina ay diretsyong pumasok si Christine sa loob at nakaupo ang guro sa harap ng lamesa.
Bakit Christine? May problema ba at naparito ka sa opisina? Tanong ng guro. Pasensya na po kung bakit ko kailangang makialam. Inilapag ng dalaga ang envelope sa lamesa. Nais ko rin pong tumulong sa paghahanap kay Jen na isang bagay na hindi nyo inamin sa amin. Bakit po? Bakit kailangan nyo pong magsinungaling? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Imbis na magalit si Mrs. Cassandra dahil sa pangingialam ng dalaga ay bigla itong nalungkot nang marinig ang pangalan ng anak. Dahil gusto ko ring malaman ang totoong nangyari sa kanila at yang mga nabasa't nakita mo ang sapat na ebidensya. Tugon nito na tila luluha. Sa mga sinabing iyon ng guro ay parang statwa ang dalaga sa pagkakatulala. Ngayon ay talagang nasa panganib nga ang kanyang matalik na kaibigan. Wala po ba kayong gagawin? Tayo, lagi ko pong napapanaginipan si Jen na humihingi ng tulong. Lumakas na ang boses nito. Hindi ko rin alam kung saan ako mag-uumpisa, Christine. Nang mabasa ko ang tungkol sa isla ay labis na takot din ang naramdaman ko. At iniisip ko nga na sana ay nananatili pang buhay ang anak ko. Tuluyan ng damaloy ang luha sa mga mata ng guro. Buhay si Jen. Naniniwala akong buhay siya kaya't kailangan na nating gumawa ng paraan at magtungo sa islang yan. Matapang na bigkas ng dalaga. Tumanggo ang guro bilang pagsang-ayon sa nais ni Christine. Sa labas ay nakinig lamang si Chris at kahit siya ay sang-ayon sa nais ng dalaga. Pinatahan muna ng dalaga ang guro dahil naramdaman muli nito ang pangungulila sa anak na si Jen. Hintayin natin ang mga private investigator na pinapapunta ko sa isla. Ngayon sila muling darating dito, wika ng guro. Lumipas ang bawat oras at malapit nang sumapit ang gabi ngunit hindi pa rin dumarating ang hinihintay nila. Naiinip na ang tatlo hanggang sa tumunog ang cellphone ni Mrs. Cassandra. Hello, kamusta ang paghahanap ninyo? Bakit hindi kayo nag-report sa akin ngayon? Tanong ng guro dahil ang mga private investigator niya ang tumawag. Ilang segundo ngunit walang may nagsasalita mula sa kabilang linya. Hello, ulit ni Mrs. Cassandra. Ha, tama na, Mrs. Cassandra. Nanga nga, naputol sa pagsasalita na alam ng guro na yun ang kanyang tauhan. Labis na kinabahan ang tatlo at kinuha ng dalaga ang cellphone at maigi pa itong pinakinggan. Tigilan niyo siya, maawa kayo sa kanya. Ako na lang ang pahirapan ninyo. Sigaw sa kabilang linya na pamilyar ang boses sa dalaga. Jen, ikaw ba yan? At naputol na ang linya. Anong Jen? Ba't mo binanggit ang pangalan ng anak ko? Tanong ng guro. Buhay talaga si Jen. Narinig ko siyang sumisigaw. Siya talaga yon, hindi ako maaaring magkamali. Tuluyang nabuhayan ng loob ang dalaga pati na rin si Chris at Mrs. Cassandra. Talaga. Hindi makapaniwala ang guro. Kung ganon, bukas na bukas ay magpaplano tayo para sa pagpunta sa isla ng Danayon. Ngiti nitong sabi. Tumanggo si Christine at Chris. Nagpaalam na ang dalawa sa guro at habang nasa kotse ay seryosong nag-uusap ang dalaga at si Chris. Ano pala ang nangyari sa mga private investigator ni Mrs. Cassandra? Tanong ng binata. Napahamak sila sa paghahanap kay Jen. Totoo lahat ng nakasulat sa envelope na binasa natin kanina. Pero ang mahalaga ngayon ay may sapat tayong dahilan para puntahan at iligtas si Jen sa kamay ng masasamang nilalang sa isla ng Danayon, tugon ng dalaga. Nang makarating sa tahanan ay nagpaalam na ito kay Chris. Agad na humiga ang dalaga sa malambot na kama. Mabilis naman siyang dinalaw ng antok. Christine, pagtatawag ni Jen at nakataas ang kanang palad nito. Jen, hindi masyadong makita ng dalaga ang mukha nito dahil sa malayo. Lumakad siya upang makalapit. Nang wala ng 5 metro ay nakita niya ang isang babaeng nakaputi at nakatalikod sa kanya. Jen, tinapik ng dalaga ang balikat nito. Marahang humarap ang babae at bigla namang napaatras si Christine dahil sa pagkabigla. Wala na itong mga mata at labis ang dugong nagmumula sa bibig. Christine, matalik kong kaibigan. Tulungan mo ko, nakikiusap ako sayo. Nakataas ang mga kamay nitong nagsasalita habang humahakbang. Patuloy naman sa pag-atres ang dalaga at sobrang nanginginig ang mga tuhod. Jen, bumangga na ito sa pader dahilan upang wala na siyang matakasan.
Tuluyang nakalapit ang babae at isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng dalaga kasabay ng paggising mula sa napakasamang panaginip. Tulad ng dati, hingal na hingal ito at sobrang pinagpapawisan. Bakit ganon ang naging panaginip ko? Bakit ipinapakita nitong may masamang nangyari kay Jen? Narinig ko ang boses niya sa cellphone kaya alam kong maayos pa ang sitwasyon niya, mga tanong sa isip ni Christine. Pagsapit ng umaga ay ipinatawag na ni Mrs. Cassandra ang dalaga kasama si Chris at ang mga kaibigan nito na alam na ang tunay na mga nangyari. Nakita ni Stephanie ang magkakaibigan na patungo sa loob ng opisina kaya't patago siyang sumunod upang malaman ang pag-uusapan ng mga ito. Marahil alam niyo na ang dahilan kung bakit kayo naririto. Inalam ko na kung saan makikita ang isla, unang sabi ng guro. Isla, may pupuntahan ba sila? Napatanong si Stephanie sa isip. Mrs. Cassandra, nagtaas ng kamay si Gemini. Ano yun? Tanong guro. Ipinabasa rin sa amin ni Christine ang tungkol sa isla at ayon sa pananaliksik ko kanina ay isang sekretong lugar daw ang isla ng Danayon, tugon nito. Tama, kaya nga may isang taong sasama sa atin na nakakaalam ng tungkol sa isla at isa rin siya sa mga nakaranas ng panganib mula sa mga kakaibang nilalang. Kaya tatanungin ko kayo ngayon na kung handa ba ang lahat para sa paglalakbay natin sa isla. Tanong guro, tumanggaw naman ang mga ito at napapangiti lang si Stephanie sa mga impormasyong nalaman. Isla ng Danayon, mga kakaibang nilalang, at gusto ninyong kayo lang ang pupunta. Hindi kami papayag. At nang mapansin nito na patapos na ang pag-uusap ay dali-dali itong lumakad paalis. Pinauwi ng maaga ang lahat ng sasama kay Mrs. Cassandra upang makapaghanda. Kahit si Christine ay walang alinlangang nagligpit dahil gusto niya nang makita ang kaibigan. Lumabas siya ng kwarto na dala ang may kalakihang bag. Saan ba kayo magkakamping? Tanong ng ina nito dahil iyon ang palom ng dalaga. Sorpresa pa raw, sabi ng guro namin. Kinuha ni Christine ang kristal na baso upang uminom ng tubig subalit hindi inaasahang nahulog iyon. Biglang kinabahan ang dalaga. Agad namang niligpit ng ina niya ang nabasag na baso. Nasugatan ka ba, anak? Tanong nito. Hindi po, at narinig niya na ang busina ng kotse ni Chris. Sige ma, alis na po ako. Paalam nito sabay lakad palabas. Sinundo pa nila ang ibang kasamahan para sabay-sabay silang magtutungo sa tahanan ni Mrs. Cassandra. Kung nakarating ka dito sana nagustuhan mo ang chapter na to, pahingi ng follow at likes. Kita-kita sa susunod na chapter.